Hello sa inyong lahat! Narito na naman si Mami Essie para mag-share na naman sa inyo ng isang masarap na recipe na pwedeng-pwede natin gawin sa nalalapit na holiday season. Gagawa po tayo ng masarap na yema cake na hindi natin kakailanganin ng oven. Pero bago tayo mag-umpisa, kung kayo ay nasa Facebook, don't forget to follow, like, and share. At kung nasa YouTube naman po, wag lang kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa ating mga bagong video. Ngayon, narito po ang ating kakailanganing sangkap. Sa paggawa po ng chiffon cake, gagamit po tayo ng 1 1/4 cup na cake flour. Kung wala po kayong cake flour, pwede din po ang all-purpose flour. Half tablespoon baking powder, asin konti lang po. Half cup white sugar, 4 egg yolk, 1/4 cup oil, kahit po anong oil, wag lang po yung may lasa. 1/4 cup na water at 1 teaspoon vanilla. Sa paggawa naman po ng ating mirang, gagamit po tayo ng 4 egg white, 1 teaspoon na vinegar at 1/4 cup na white sugar. Para naman po sa ating yema, paggawa po ng ating yema, gagamit po tayo ng 4 egg yolk, 1 tablespoon cornstarch, 2 tablespoon butter. Ito po ay kalahati lang po yung ating gagamitin sa ating all-purpose cream. Isang malaking evap milk at isang malaking condensed milk. Okay, ngayon po, umpisahan po muna natin yung paggawa ng yema. Okay, hindi pa po bukas yung aking kalan. Atin lang pong batihin yung egg yolk. Ayan. Lagay po natin itong 1 tablespoon cornstarch. Atin lang po durugin. Ayan, pagka po ganitong nag-mix na po yung ating egg yolk at cornstarch, lagay po natin itong ating evap. Ayan. Ang ating condense. Ayan. Simutin po natin yung natitira at sayang. At kalahati po nitong ating all-purpose cream. Ayan. Okay, ngayon mix lang po natin hanggang sa matunaw po silang lahat. Ayan, ngayon po bukas na po yung ating apoy. Sa paggawa po ng yema frosting, kailangan po wag nating titigilan ng halo hanggang sa lumapot. Okay. Ayan, nasa medium to low heat lang po yung ating apoy. Palalaputin po natin to, magbabalik po ako. Pag malapot na po at saka natin ilalagay yung butter. Babalik po ako. Ayan, pagka po ganito na yung lapot, para din po siyang condensed milk. Yung lapot, lalagay na po natin itong ating butter. Ayan. Ngayon, papatayin ko na po yung apoy. Ayan, hanggang sa matunaw yung butter. Kasi po ito ay lalapot pa po ito pag lumamig. Kaya okay lang po yung ganyang kalapot. Ayan, okay na po ito. Itabi po muna natin to at ngayon po gagawa na po tayo ng chiffon cake. Ayan, ganyan lang po parang condense. Okay. Okay, ngayon po gawin na po natin tong ating chiffon cake. Ito pong unahin po natin tong mga dry ingredient. Ayan, sasalain lang po natin. Para po talagang maging pinong-pino yung ating cake. Ayan, nilagay ko na po yung ating sugar. Kasi po baka hindi kumasya, pero kasya naman. Nilagay ko yung ating cake flour.
itong ating baking powder at itong kaunting salt. Ayan. Salain lang po natin. Ayan, matapos po nating salain, ngayon po, gagawin naman po natin yung ating wet ingredient. Okay. Ngayon, heto naman po yung ating wet ingredients. Ito po ay 4 egg yolk. Atin lang po uling batihin. Ayan. Bibigay po natin ng 1 teaspoon vanilla. Ayan. Ayan, batihin lang po natin mabuti yung egg yolk. Lalagay na po natin ng 1/4 cup na water. At itong ating 1/4 cup na oil. Ayan, kayang-kaya po natin gawin yan. At napakamahal po ngayon ng cake. O, diba? Ayan. Okay, ngayon po na okay na po ito at talagang mix na itong ating wet ingredient. Ngayon po, isasama na po natin siya dito sa ating dry ingredient. Ayan, napakasimple lang. Okay, ngayon, i-mix lang po natin to hanggang sa mawala yung buo-buo. Ayan. Ayan. Pagka po ganitong wala ng buo-buo, ayan, no? Gagawin naman po natin yung ating nirang. Okay. Tabi po mo. Ngayon, sa paggawa naman po ng nirang, heto po yung 4 egg white. Lalagyan po natin ng 1 teaspoon na vinegar. Ayan. At atin po siyang, anong tawag nga dito? Ayan, ngayon po itong ating egg white, gagamitan po natin to ng mixer. Bago po natin ilagay yung sugar, imi-mix po muna natin saglit. Lagay po muna natin sa number 1 lang. Ayan, una po number 1 muna. Pagka ganitong bumubula-bula na, nilagay ko na po sa number 2. Ayan. Lalagay na po natin sa number 3. Ayan, ganyan lang. Ayan, pagka po ganitong bumubula-bula na, pwede na po natin ilagay yung ating sugar. Ito po ay 1/4 cup. 2 lagay po yung ating gagawin. Okay, ngayon lagay na po natin itong natitirang sugar. Ayan, tuloy lang po sa pag. Ayan, papakita ko po sa inyo pag okay na itong ating nirang. Ayan, okay na po ito. Pagka po ganyan na hindi na po nalalaglag, ay okay na po itong ating nirang. Okay, ngayon, atin na pong pagsasamahin itong ating cake batter at itong ating nirang. Pero, konti-konti lang po yung paglalagay ng ating nirang. Ayan, at magaang lang po yung ating paghahalo. Ganyan. Kailangan lang po magaang yung ating kamay. Ayan, kailangan po ganyan lang, paikot na ganyan. Kailangan po kasi talaga magaang yung ating paghahalo ng ating nirang para po hindi bumagsak yung hangin ng nirang. Ayan, magdagdag po ulit tayo ng nirang. Ayan, ganyan lang po.
Ayan. Ngayon po, ilagay na po natin tong ating last na mirang. Siguraduhin lang po nating maghahalo yung ating cake batter saka yung ating mirang. Ayan. Haluin lang po nating mabuti. Ayan, ngayon po, okay na po ito. Nagsama na po yung ating mirang at yung ating cake batter. Lalagay na po natin sa ating molder. Ito po ay nilagyan ko ng parchment paper. Ayan, para po hindi manikit. Ang paglagay po ay 3/4 lang po sa ating lalagyan. Kasi po ay aalsa po ito eh. Ayan. Ganyan lang po, 3/4 lang po sa ating lalagyan. Ngayon, kumukulo na po yung aking tubig sa steamer. Ngayon po, ilalagay na po natin tong ating masarap na yema cake. Ayan, taktak lang po natin para mawala yung mga bubbles bago po natin ilagay sa ating steamer. Okay, ngayon, eto po, kulong-kulo na po yung ating tubig. I-steam lang po natin to sa medium heat na apoy ng 15 to 20 minutes. Okay. Ayan, after 20 minutes, tusukin na po natin para makasigurado tayo. Ayan. Pagka po wala na talagang hawa, luto na po yan. Pero after 20 minutes, tatakipan po ulit natin yan. At ipapahinga lang po natin ng 10 minutes na wala na pong apoy. Para po hindi bumaksak yung ating chiffon cake. Okay? After 10 minutes, babalik po ako ulit. Ayan, after 10 minutes na ating ipinahinga, ngayon po, tatanggalin na po natin sa ating molder. Ayan, tingnan nyo po, napakaganda. Pagka po talaga cake flour, yung ating ginamit, fluffy po siya at talaga naman pong malambot. Ngayon po, ligyan na po natin ng yema floating. At talaga naman pong ayan. Talaga naman pong yummy. Ayan, spread lang po natin tong ating frosting. O diba, meron na tayong masarap na cake na pwedeng-pwede nating iahin sa nalalapit na holiday season. Okay, ngayon gadgaran po natin ng cheese para po lalo talaga siyang talaga namang yummy. Ayan, ngayon po, heto na ang ating napakasarap na yema cake. O di po ba? Gawain nyo na po ito. Napakamahal po ng cake ngayon. Ito talaga pong sigurado tayong yummy. O, paano po? Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag lang kalimutang mag-likes. And don't forget to share and subscribe. Bye-bye!